Oh, ito pa, sunod mga kababayan. Ay nako. Diyos mio Marimar. Ano yan, Ken? Mga kababayan, si Junvic Rimulya. Ano yan kay Junvic Rimulya, Ken? Mga kababayan, si Junvic Rimulya, pinakyuhan ng anak ni Jinggoy. Ito sa totoo lang mga kababayan. Gusto kong maglabas ng opinion. May kaso na. May convicted na. Conviction. Kasi kung hindi convicted yan, hindi yan mapusasan, hindi yan makukulong. So, ibig sabihin convicted. Kasi may warrant na eh. So, ngayon, dapat magpakumbaba na lang. Mag-sorry na lang. Manghingi ng pasensya sa taong bayan. Baka sakali, mapapatawad pa ng iilan. Pero yung inaresto na, mamamakyo ka pa, wala yan eh. Diba? Hindi ba kayo nahihiya? Sa bagay, tatay nyo yan. May karapatan kayong magtanggol. Pero, pera ng taong bayan yung ninakaw ni. Diba? Kung inaresto na, huwag naman mamakyo. Tanggapin. May due process naman eh. Diba? Oh, trust the process. Oh, ito, mga kababayan. Nung inaresto daw si Jinggoy, mga kababayan, finakyuhan daw ng anak ni Estrada si Junvic Rimulya. Senior updates, Mga kababayan, and create new opportunities. dapat pa ganyan, di Get the na. app today. Kayo na nga nagnakaw, kayo pa yung matapang, mahiya naman kayo. Bago kayo maghiwalay, Senator Jinggoy, ano yung last message niyo po sa inyo? Sabi niya, salamat pa. And then, there was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and... Di ba? Oh, di ba Sir Kenry? Oh, kaya napansin mo puro sila matataba. Galing sa nakaw kinakain eh. cursed at me. I said, it's okay. I understand your emotional. I don't know which one. I don't know. But I said, it was nothing personal. Nag-emotion lahat. Again, Sandigan is the only authority na pwede magsabi. Kasi yan, saan? Sexy, Secretary Gudayan, hanggang kailan po mag-hospital? Depende sa doktor niya yan. But there is a baseline for good health. Kasi nakalagay doon condition of reasonable health. So pag bumaba yung mag-stabilize ang blood pressure niya, dadali na siya, mag-return of warrant na kami sa 50. Sir, explain lang po ba ito consider na arrest sa halip na surrender? No, he is arrested. Sa totoo lang mga kababayan, no, pangit yung ganun eh. Pangit yung ganun. Kasi kung tutuusin na, hindi ko kakampihan si Junvic dito Si Junvic kasi inutusan lang yan. Kaya tama lang talaga si Jinggoy DDS. Tama lang talaga si Jinggoy DDS. Bakit? Si Sara walang pinagkalayo sa anak ni Jinggoy. Kung naalala ninyo, i-compare ko yung sheriff nagdala ng papel galing sa korte na palayasin ang mga squatter na tumira sa lupa na hindi sa kanila. Anong ginawa ni Sara? Hinanap ang sheriff, blinakayan ang mata. Ngayon, yung anak ni Jinggoy, si Junvic, sumunod lang naman sa utos ng korte yan eh. Bakit si Junvic ang papakyuhan niya? Diba? Hindi naman dapat si Junvic ang anuhin mo, awayin mo eh. Dapat hindi ka magalit kay Junvic. Kung meron mang ikinagalit mo, yung nang bintang kay Jinggoy. Kung meron ka mang ikakagalit, yung mga nag-file ng kaso kay Jinggoy. Kasi sa totoo lang, wala namang kinalaman si Junvic dyan. Siya lang kasi ang inatasan kasi siya ang DILG. Kaya nga na-issue kay Junvic yan eh. Sa dinami-daming puganti, natatakasan siya. Di ba? Sa totoo lang, wala pong kasalanan si Junvic dyan. Huwag niyo naman pakyuhin yung tao. Kahit ganyan yan na bato ng kape, pinalabas sa preskon. Sumunod lang naman sa utos. DILG siya eh. Siya ang may hawak ng pulis. Siya ang may hawak ng otoridad eh.
Kaya dapat lang siya ang manguna doon. Siyempre, dagdag exposure yan. Tatakbong presidente yan eh. Kaya kailangan, imbis na si Nartatis ang pupunta doon, si John Vic ang nangunguna. Bakit? Siyempre, tatakbong presidente yan. Kaya, kada press con, alam nyo na. Diba? Mga kababayan, ganun yun. Hindi ba kayo nagtaka? Hindi ba dapat ang mag-aresto dyan si IDG o di kaya si Nartatis? Pero nagtaka ako, ba't si John Vic ang nandun? Kung yung noon, nung hinuli si Kibuloy, si General Torre naman yung pumunta. Nung hinuli si Digong, si General Torre naman ang huli, wala naman si John Vic. Tapos ngayon, nakikita nyo, imbes na si Nartatis ang pupunta, nagmukha tuloy buntot si Nartatis. Nagmukha tuloy si Nartatis sa gabitbit ng tubig. Di ba? Kasi, kailangan ni John Vic yan. Bakit? Tatakbo presidente yan eh. Di ba? Oo. Kailangan niya yan, ma-expose. Tatakbo presidente yan. Kaya, huwag niyo naman fakyuhin yung tao. Hindi ko na nga iboboto yan sa 2028. Tapos, di ba? Tapos papakyuhan mo pa. Walang pinagkaiba si John Vic doon sa sheriff na binugbog at blinakayan ng mata ni Sarah. Di ba? Ganun lang yun eh. Di ba, Nanay Minda, Ma'am Sally Rugay? Wag naman ganun. Si John Vic, inutusan lang. Trabaho ni John Vic yan eh. Noong walang nahuli si John Vic, sasabihin ninyo, puro papogi, paganda ng katawan. Ngayong nangunguna si John Vic dyan na instead of si Nartatis, siya na ang nangunguna, pumunta doon sa Senado, arestuhin na si Jinggoy. Papakyuhan nyo pa. Respetuhin nyo naman yung tao. Bakit? Nasirmonan yan eh. Kaya instead na si Nartatis ang pupunta, si John Vic na ang pumupunta. Si John Vic na ang PNP chief ngayon eh. Diba? Huwag yun naman pakyuhan. Kawawa naman yung tao. Tatakbo pa naman presidente yan. Hindi ko pa naman iboto yan. Ay, Diyos ko, ginoo ko. Huwag naman ganyan. Pinalabas na sa press con. Binato pa ng kape. Tapos, Diyos ko, kauna-unahan pa nga niyang maaresto yan, tapos papakiwan mo pa. Huwag naman gano'n. First achievement niya yan. Siyempre, tatakbo presidente yan. Ako! Napakulong ko si Jinggoy. Pero nakatago si Bato. Di ba? Yan naman pakiwin. Kawawa naman yung tao. Di ba? Huwag naman. Trabaho niya yan eh. Siyempre, ginampanan niya lang yung trabaho niya. Kasi bakit? Ang dami kasing nasisi. Ang dami kasing nakatakas. First time niya yan maka-aresto, guys. Siyempre, exposure. Doon ako eh. Kung ma-aresto niyan, imbis na si Nartatis yung mangunguna doon, siya pa, di ba? Siya na yung nag-serve ng warrant. Ay, nako, mga kababayan, natawa ako kanina eh. Natawa ko kanina, nakita ko, tatakbo ng presidente. Nako. Tapos ang nag-comment, kahit ako, loyalista, tabi nung nag-comment sa ito, pakita. Totoo to hindi to kwento. Ito mga kababayan hindi to kwento. Tawang ako ng tawa sa comment, nabasa ko. Ito ha, mga kababayan. Ito Ayan John Vic Remulla. Saglit lang ha, dito sa likod para makita natin ha. Ayan Ayan, anong sabi? John Vic Remulla says he's ready for presidency but say the decision lies with the public. Anong sabi nung comment? Never ako, loyalista ako, never. Achievement first before dreaming. Si Boy Lusot, in your dreams na lang po, Gibo 2028. Can he beat Romualdez and Trillanes? Arestuhin mo muna mga wanted, si Atong, si Bato at si marami pa. Di ba mga kababayan? Kaya nga sabi ko sa inyo,
Ha? First time niya yan. Exposure yan. Achievement niya. Tapos papakyuhan mo. Hindi maganda yun. Oo. Si Sarah nga eh. Yung sheriff, blinakayan, nilagyan ng kay Mito yung mata. Sumunod lang naman sa utos ng korte. Napalayasin yung mga squatter. Tapos susuntukin mo yung mata. Di ba? Oh, ganun yun. Mga kababayan. Kawawa naman. First time na aresto niya yan, tapos papakyuhan mo pa. Sa bagay, hindi naman yan papatol si John Vic yan. Kasi, for the service of the Filipino people. Yeah. So, yun lang ha. Mga kababayan. Yun lang. Maraming salamat po, no? And mamaya, kita-kits po tayo. Na? Ulit. So, yun lang. Mga kababayan, yung sa totoo lang, tatakbo man si John Vic, lahat naman pwede tumakbo. Ang tanong kasi, kung may buboto. Ganun lang naman eh. Kahit sino, mga kababayan, kung pasok ka sa qualification. Di ba? Depende na yan sa tao kung sino ang iboto nila. Hindi man natin kaya. Sabi ko nga sa inyo, sa 10 katao, kung 6 ang papabor, talo ang 4. 6 ang bumoto eh, 4 ang hindi. Siyempre, sa butuhan, kaya nga buboto eh. Kung sino yung mataas, siya yung panalo. So, ganun lang mga kababayan. Pinakyuhan daw, no? Nakatanggap, no? Umano ng dirty finger mula sa anak ni Jinggoy Estrada, si John Vic Remulla. No? Grabe, no? Trust the process. Huwag bastusin ang nagpapatupad ng batas. Trabaho kasi niya yan, ginampanan niya. So, yun lang mga kababayan. So, kita-kits po tayo ulit.